Pero kalaunan ay hinikayat ni KD sina Gemma na bigyan ng second chance si Megan at ng bagong katawan upang matulungan niya sila na mapigilan si Amelia. Sina Tess at Cole naman ay nasabing sang-ayon sila sa plano ni KD dahil hindi maaaring manatili sila ng napakatagal sa bunker na yun. Kahit naman napakabigat sa kalooban ay sumang-ayon na si Gemma kay KD at mula sa high-tech na laboratory ng bunker ay nagtulungan ang tatlo na magawan si Megan ng panibagong katawan. Pero kalaunan ay naisipan ni Gemma na lagyan ng bagong katawan ni Megan ng inhibitor chip na maglilimita sa mga kakayahan niya kung sakaling tangkain uli niyang patayin sila. Hindi nagtagal ay nagtagumpay ang tatlo na magawan si Megan ng mas matangkad, mas mabilis at mas malakas na android na katawan. Pagkatapos ay napag-alaman ni Megan sa files na nakuha niya kay Amelia ang tungkol sa naimbentong sobrang talinong copy compressor algorithm ng isang kumpanya noong 1984. Nang nilagay nila ang chip ng compressor sa mga service robot ng maraming kabahayan sa Amerika ay pinatay ng robot ang mga nagmamay-ari rito gamit ang chlorine gas. Kalaunan ay naisipan ng di malamang kumpanya na itago ang motherboard ng robot sa isang black box habang hinahayaan itong mas tumalino pa sa pagdaan ng maraming taon. Ang plano ni Amelia ay makuha ang motherboard dahil pag napasa kanya ito ay magagawa niyang makalikha ng walang hanggang bersyon nito mula sa system ng buong mundo at madali niyang matatapos ang lahat ng pipigil sa kanya. Ngunit si Megan at maging si Amelia ay hindi matukoy ang lokasyon ng motherboard pero ang kalaban ay nadiskubre na alam ni Christian kung nasaan ito. Dahil ang sikretong black site kung saan tinago ang motherboard ay si Christian mismo ang nagdisenyo. Napag-alaman pa ni Megan na sa darating na AI Summit ay dadalo roon si Christian upang makausap ang Beijing Ambassador. Pero dahil nakalikha na si Amelia ng Peking ID para sa summit ay minungkahi ni Megan na gagawin nilang pa-in si Christian upang mapigilan ang kalaban. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang AI Summit at si Megan ay mabilis na pinatumba ang isang talent performer upang makuha ang kasuotan nito bilang disguise sa event. Samantala si Colonel Sattler ay binigyan ng mga tauhan niya ng mga EMP gun at nagbantay ang grupo nila sa summit. Nakita ni Megan si Christian sa di kalayuan subalit dahil labis na nangangamba si Gemma para sa lalaki ay agad na tinawagan niya siya upang balaan. Ngunit kalaunan gamit ang tracker ni Sattler ay nalaman niyang isang android si Megan at si Tess ay nagmadaling pinatay ang ilaw ng buong paligid. Subalit si Amelia na nakadisguise na isang itim na robot sa isang glass cabinet ay mabilis na tinapos ang ilang security personnel ng event. Si Megan naman ay agad na niligtas si Christian mula sa atake ni Amelia ngunit natamaan nito ang Beijing Ambassador. Nang sumugod ang mga tauhan ni Sattler ay nagmadaling umalis sa lugar si Amelia at si Megan ay buong lakas na kinalaban ang mga ito hanggang sa nagawa niyang mapabagsak silang lahat. Samantala si Sattler ay agad na dinakip si Gemma pero biglang nahulog ng Colonel ang baril niya. Binunyag ni Gemma na plano nilang hanapin at pigilan si Amelia, subalit mabilis na sinipa siya ng android at sinaksak nito si Sattler sa dibdib. Habang si KD na hinahanap si Gemma sa paligid ay mabilis na dinukot ni Amelia. Gamit naman ang tracker ni Colonel Sattler at dala ang EMP gun ay nahanap ni Megan si Amelia sa labas ng gusali na dukot si KD. Subalit nang babarilin ni Megan si Amelia ay hindi niya maiputok ang EMP gun dahil sa inhibitor chip ni Gemma at nagawa ng makatakas ng kalaban sa lugar. Maliit na pabor lang mga Juan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Ilang saglit kasama si Christian ay sumakay na ang grupo sa van nila paalis ng summit ngunit si Megan ay labis na nagalit kay Gemma sa paglagay ng babae ng chip sa kanya na ang dahilan kung bakit hindi niya naligtas si KD. Maya-maya kasama pa rin si Christian ay bumalik na ang grupo sa bunker at binunyag ng lalaki sa kanila na ang black box ay nakatago sa Xenox Park na ang kumpanya na lumikha ng motherboard. Ayon pa kay Christian na nakatago sa ilalim ng research center ng Xenox Park ang isang napakalaking underground vault at nasa pinakababang palapag nito ang black box. Kalaunan ay inamin ni Gemma kay Megan na kasalanan niya kung bakit nadukot si KD kaya't kahit mabigat sa kalooban ay tinanggal ng babae ang inhibitor chip kay Megan. Kinabukasan ay suot ang isang glider suit ay palihim na pinasok ni Megan ang underground vault ng Xenox Park mula sa air vent at magaling na pinatumba niya ang dalawang security guard sa daan. Habang si Cole ay nagpanggap na visitor ng research center at ginamitan niya ng chloroform ang tour guide ng park bago pumasok sa kalapit na air vent, ilang saglit ay nadiskubre ni Tess na hindi si Amelia ang nag-hack sa exoskeleton nila at inis na nasabi ni Gemma na malaki ang posibilidad na si Megan ang may kagagawa nito. Posible ring ginamit lang silang lahat ni Megan upang mahanap ang motherboard pero binunyag ng babae na palihim na nagkabit siya ng EMP device sa kamay ni Megan kaya't gamit ang controller na yon ay mapapahinto niya siya. Si Christian naman ay kinuha kay Gemma ang controller at sinabing kailangan munang mahanap ni Megan ang lokasyon ni KD.
Subalit biglang binaril ng lalaki si Tess at pinapasok niya sa bunker si Amelia kasama ang mga armadong mercenary niya. Maya-maya ay dinala ni Christian si Gemma sa isang silid ng underground vault at binunyag ng lalaki na sila ng team niya ang kumokontrol kay Amelia. Ilang saglit ay pinunta ni Christian si Gemma sa pasilidad nila kung nasaan si Amelia at ang lahat ng scientist niya. Pinaliwanag ni Christian na bago pa mawasak noon ni Gemma si Megan ay nakuha niya ang mga files nito mula sa dating katrabaho ng babae na si Kurt. Nilikha nila si Amelia upang maparealize nila sa mga tao na napakadelikado ng AI at dapat na nilang tapusin ang paggamit nito. Samantala si Cole ay nagawang mahanap ang silid kung saan nakakulong si Katie at ang dalagita ay sinabi sa lalaki na si Christian ang nagpadukot sa kanya at ang may pakana ng lahat. Sa kasalukuyan ring yun ay narating ni Megan ang chamber kung nasaan ang motherboard subalit biglang nagsarado ang chamber at kinuryente siya ng mga tauhan ni Christian. Kalaunan ay pinunta ni Christian si Gemma sa silid kung saan nila tinabi ang exoskeleton ng babae at ang neural chip ni Alton kaya't lumalabas na sila pala ang naghack sa produkto ng kumpanya nila. Pagkatapos ay pinapasok ni Christian sa silid si Megan matapos nila siyang madakip ngunit mabilis na inatake nito si Gemma at natamaan niya ang container kung nasaan ang neural chip bago siya nakuryente sa platform ng pasilidad. Maya-maya ay inatasan ni Christian ang mga tauhan niya na lagyan ng neural chip si Gemma sa utak upang makontrol siya nito. Kalaunan ay dumalo si Christian sa isang online meeting kasama ang mga representative ng UN, samantala sina Katie at Cole ay nagmadaling inactivate ang factory reset ni Amelia at pag-restart ng Android ay naging katulad na kay Megan ang system niya. Agad na sinabihan ni Katie si Amelia na kalabanin ng mga scientists sa paligid subalit nang inatake ang Android ng mga armadong mercenary ni Christian ay madali siyang napabagsak ng mga ito. Pero nang nag-restart uli si Amelia ay bumalik na ang original na system niya at walang awang tinapos nito ang maraming mga mercenary at scientist ng pasilidad habang sina Katie ay agad na tumakbo palayo. Ilang saglit nang nagkamalay na si Gemma na may naka-install na neural chip sa sentido ay napansin ng babae na nasa isip na niya si Megan dahil na-upload pala ng Android ang system niya nang nawasak niya ang container ng chip. Pagkatapos ay kinontrol ni Megan ang katawan ni Gemma upang mapatumba ang dalawang scientist ng silid. Naisipan naman nina Gemma at Megan na suotin ang exoskeleton upang gamit ito at habang kontrol pa rin ni Megan ang katawan ng babae ay kinalaban niya ang mga armadong mercenary ni Christian na sumusugod sa kanila. Ilang saglit ay nahanap nina Katie si Gemma subalit dahil nakita ni Christian ang masaklap na nagawa ni Amelia sa laboratory ay nagmadaling inactivate ng lalaki ang self-destruct program ng pasilidad. Nang kinontrol ni Megan si Gemma upang makuha ang EMP controller kay Christian ay tinangkang ihulog ng kalaban si Katie. Pero si Gemma ay pinarealize kay Katie na hindi niya kailangan ang proteksyon niya at ang dalagita ay magaling na binalian ng buto ang kamay ni Christian, subalit nang sinubukan ni na Gemma na i-disable ang self-destruct program ay hindi nila magawa at si Christian ay pumasok sa kalapit na escape hatch. Ngunit nasa loob pala si Amelia at walang awang tinapos rin ito si Christian at gamit ang putol na kamay ng lalaki ay binuksan ng Android ang chamber kung saan nakatago ang motherboard. Pero si Megan ay nabalik na ang system niya sa katawan niya at matapang na kinalaban niya si Amelia. Subalit hindi nagtagal ay napabagsak si Megan ng kalabang Android at agad na kinonekta ni Amelia ang system niya sa motherboard upang ma-disable ang self-destruction ng pasilidad. Patuloy na kinonekta ni Amelia ang system niya sa motherboard habang si Megan ay pinaliwanag kina Gemma na mapipigilan niya ang kalaban gamit ang EMP device sa kamay. Sinabihan naman ni Megan ang babae na pindutin ang controller upang magamit niya ang device laban kay Amelia kahit pa pati siya ay masasawi sa gagawin niya. Pinigilan ni Katie ang kaibigang Android pero pinagpilitan ni Megan na iyon lang ang tanging paraan. Ilang saglit nang natapos na ni Amelia ang proseso ay nagkaroon siya ng walang hanggang data mula sa motherboard pero si Megan ay mabilis na tinapat sa kalaban ang EMP device niya at pinindot ni Gemma ang controller na agad na kina-disable ng dalawang Android. Pagkatapos ay nakita nilang na-shutdown na ang system ni Megan. Sa sunod na araw ay makikita si Sattler na nakasurvive mula sa saksak sa kanya ni Amelia at nagpapagaling sa ospital, habang si Gemma ay nagtestimonya sa US Congress at nasabi ng babae roon na base sa mga naranasan niya ay makakatulong pa rin sa mga tao ang AI kapag nasanay nila itong gumawa ng mabuti. Maya-maya habang tina-type ni Gemma sa bahay nila ang bagong ilalathala niyang libro ay napansin ng babae na nagawa palang mabackup ni Megan ang system nito sa system ng bahay nila na labis na kinatuwa ni Katie. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo.
See you on the next one mga Huwan.